Ayan. Okay po, magandang umaga. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang bati lahat na at sa ating mga kapatid na kasama natin ngayon dito sa Psalms Prayer Warriors. And we are praying soldiers and loving messenger souls. At sa lahat po ng nanonood at nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng Facebook Live, kami po ay nagagalak na kayo ay kasama namin sa oras na ito ng ating pong programa. Ang ating pong team para sa buwan ay Women of Faith and our topic sa araw na ito ay si Potiphar. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng mga kababaihan na may matibay na pananampalataya at may takot sa Panginoon. Isang talata mula sa Biblia magbibigay inspirasyon sa atin ngayon. Ito ay mababasa sa Proverbs 31:30. Ang sabi po dito, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Nawa po ay maging pagpapala ang programang ito sa bawat isa sa atin. Muli, maligayang pagdating sa ating lahat. Ang ating pong programa ngayong araw na ito, ang ating pong opening prayer ay pagkakalob ni Sister Nika Abaw. Ang ating pong musical offering will be given by Sister Ampie Garcia. Ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po si Ma'am Lynn Dizon. At ang ating pong appeal song, pagkakalob ni Sister Nida Cruz. Mamaya po mga kapatid, after po magsalita ng ating pong speaker, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about dun po sa mensahe na ating pong napakinggan. At pwede din po tayong magbigay na ating pong mga short reflection at yun po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene kapag pumasok po siya mamaya. At ang ating pong closing prayer, pagkakalob po ng ating pong speaker at ang ating pong intercessory prayer, pagkakalob po ni Sister Annalyn Pines. Ang ating po palang facilitator mamaya ay si Ma'am Sheila Bertudaso. Ayan. Bago ko po ibigay sa atin ang programa, batiin ko muna po yung mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po sa akin pong screen. Unang-una, andyan po si Ate Annie Barrios. Andyan po si Nanay Lucy Dungo. Andyan po si Sister Ampie Garcia. And of course, si Ate Connie Sariola. Andyan po si Daddy Rob Somoso. Andyan din po si Ate Edna Montehermoso. At si Ate Ems Kalika. Andyan din po si Nina ang Irene Torres and of course si Pastor Ray. And of course si Sister Isa Abogade. Andyan din po si Sister Jenny Valdez. And of course si Sister Lynn. Andyan din po si Sister Maria Teresa Lightong and of course si Sister May Flor de los Santos. Andyan din po si Ate Merceline. At andyan na po yung ating pong Ma'am Shi Nene. And of course, andyan din po si Ate Nisita Katoliko, si Sister Nika Abaw, andyan din po si Ate Raquel Humitilco, at si Sister Sheila Delo. Ayan po, ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Sister Nika Abaw. Ayan. Naririnig po. Yes, naririnig po. Okay. Okay, tayo po magsimula. Tayo po yumuko at damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Narito kami ngayon na inyong mga lingkod, Panginoon, na bagamat magkakalayo ang aming mga lokasyon, magkakaibang aming mga oras, ay nagtipon-tipon sa humagitan ng bagong technology at Panginoon upang ikaw ay sama-sama naming mapuri, malugod at mapasalamatan. Sa mga oras na ito, Panginoon, lumalapit kami, bawat isa sa amin ay humihingi ng sapat na wisdom, Panginoon, upang ang lahat ng aming mapag-aaralan sa mga oras na ito ay papasok sa aming puso't isipan, maunawaan ng bawat isa at maisakabuhay namin, magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Bigyan niyo po ng karunungan, Panginoon, ang aming speaker sa araw na ito, sa katauhan po ni Ma'am Lynn Dizon. Itago niyo po siya, Panginoon, sa likod ng inyong krus upang ikaw, Panginoon, ang siyang manguna at pawang inyong kalooban lang ang siyang kanyang mabanggit. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na kami nandito upang sama-samang pag-aralan ng iyong mga banal na salita. Naway patuloy itong maging kalakasan, Panginoon, sa bawat isa. Hindi lamang sa pisikal, Panginoon, na pangatawan, kundi sa pang-espiritual na kalagayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy kaming maging kalakasan ng bawat isa
Lalo na Panginoon, kapag ang aming mga kapatid ay mga pinanghihinaan ng loob o kaya ay may mga pinagdadaanan, Panginoon, gamitin mo po kami upang kahit paano po ay ma-comfort namin ang aming mga mahal na kapatid, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa panibagong blessing na ito. Hinihiling ko po ang lahat, hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Sister Nika. Ibigay na po natin ang ating pong musical offering, Sister Ampi. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high this royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in this his glorious day, ye that are brave now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor and marching on to prayer, where calls the voice of duty, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Ayan. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. Bago ko po ibigay sa ating pong speaker, batiin ko muna po yung mga humabol. Andyan po si Ma'am Ardel. Welcome po sa Psalms Prayer Warriors. And of course, andyan din po si Ate Dan Arsenal. Andyan po si Sister Annalyn Pines. Andyan din po si Dipo Filipino SDA. At nandyan din po si Ate Rosen, and of course, si Sister Susan, iPhone 14. Ayan po. So mga kapatid, sa oras na ito, ating pong pakinggan ang mensahe ng Diyos tungkol sa kwento ni Putipar at ang mga aral na makukuha natin mula dito. Upang ibahagi sa atin ang paksang ito, malugod po nating tanggapin ang ating pong tagapagsilita, si Ma'am Lynn Dison. Ayan po. Ayan. Magandang araw po sa ating lahat. Good Ako ba naririnig ninyo mga kapatid? Hello po. Yes po. Okay lang Ma'am, po. loud and clear. Okay. Ay, ang dami nyo pala. Akala ko'y kukunti lang. Ay, ang dami. Amen. Amen. Alam natin na ang ating kapanahunan ngayon ay kung hindi natin bigyan ng panahon
ang mga ganitong pagkakataon ay wala talaga tayong panahon para dito, you know? Mabuti at kayo ay nagbigay ng panahon upang bigyan natin ng pagkakataon na mapag-aralan ang salita ng ating Panginoon. At ako ay talaga naman itong sa atin si Mamshi natin. Ang aking topic ay Potiphar's wife. Alam naman po natin, di ba? Kung kung ano ang nangyari sa kwentong ito. At teka lang, ako po ay mag-share screen po sa inyo. Hold on. Mag-share screen lang po ako. Sandali lang. Ayan. At ako po natutuwa sa pagkakataong ito ay ako po ay nabigyan ng bahagi at itong aking pag-share screen muna. Hello! Tsaka magsasalita. Hello, Ah, Pastor. ano daw, rescue the perishing. Oh, Pastor. Yes, kumusta po? Ano pong question and answer na ba kayo? Share Ano yan? screen. Yung aking topic, pambira. Ay, hindi ka pa ba nag-start? Wala pa nga eh. Okay, ganito lang share screen. Ito ba yung PowerPoint mo? Ayan. Ganun lang. I Hello, thought Pastor. kumusta I na miss kayo? you. Miss you. Kayo ni Ma'am Babes. Yeah. Yan, nakikita nyo ba yung screen? Nakikita ba? Yes po. Yan. Maliwanag po. Dali. Yan, oh. Ba- Yan. Yan. Okay na yan? Okay. Very good. Itabi ko lang ito ng konti para hindi ma-disturbo yung... Okay. Para may makita akong tao. O, yan. Okay. Sige, mamaya sa question and answer, sasali ako sa inyo. Thank you. Okay, thank you. Ayan. Dangin mo kung narinig ka or... It's okay. Ayan. Pasensya na po. Ayan. Okay. Yun na? So, sa gabi pong ito, ako po ay nalulugod sa pagkakataong ito na ako po ay maging kabahagi po sa inyo pong pag-aaral sa salita nating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, sa mga oras na to, nais namin idulog ang aming pong mga puso at kaisipan sa inyo. Mga Panginoon, sa aming pong pag-aaral, kayo pong aming maitaas. Pagpalaan niyo po, Panginoon Diyos, ang mga mensahe na aming pong hihimayin sa araw na to, nawa ay maging pagpapala po sa aming lahat. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming pagkukulat pagkakasala, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen. Ang ating pong topiko sa gabi pong ito, ang pamagat po ay si Jose at ang Potiphar's wife. Asawa ni Jose, asawa ni Potiphar. Yan. At saka si Jose. Sa akin pong pagbabasa sa kwentong ito, sabi ko women kaso lang parang hindi naman talaga dito bida yung babae sa kwentong ito. Kasi hindi naman para sa akin questionable ang sa parte ng babae. Pero kung ating titingnan ang buong kwento, ay mayroon po tayong makikitang leksyon. May matutunan tayong aral sa buong kwentong ito. At sa akin pong pag-aaral, pagbabasa sa kwentong ito, nakikita ko at sa ating buhay bilang isang Kristiyano, hindi po sa lahat ng panahon ay palaging haleluya sa ating buhay. Hindi po sa lahat ng panahon na palaging smooth ang takbo ng ating buhay. Hindi po sa lahat ng panahon tayo po
ay laging masaya, laging excited. Tandaan po natin sa ating pong paglalakbay sa lupa pong ito, iba't ibang anggulo, iba't ibang kapanahunan ang ating pong haharapin. At dito po sa kwentong ito, makikita din po natin na ang buhay Kristiyano, habang tayo naglalakbay sa lupang ito, habang ating pong sinisikap at dinadalangin araw-araw na ating sundin ang yapak ng ating Panginoon sa abot ng ating makakaya. Tama po ba mga kapatid? Yan po ang ating laging dalangin, di ba po? Na ang ating pamumuhay ay laging nakaangkop sa ating Panginoon. Sa oras na to, dalhin ko po kayo sa kwento po ni Potiphar's wife and Joseph. Alam po natin, ang buhay ni Joseph, simula pa nung siya ay isang pinakapaboritong anak ni Jacob, di pa po ba? Kaya hindi po maganda na tayo mga magulang na meron tayong paboritong anak. Kasi ito yung naging karanasan ni Joseph sa kanyang pamilya. At hanggang sa dumating ang panahon, ang kwento na siya po ay ibininta, di ba po? O bininta bilang isang slave doon po sa Ehipto. At doon po sa pamahalaan ni Pharaoh. Sabi nga po sa aklat ng Genesis, sa 13 sabi ito, dinala nga si Jose sa Ehipto at doon ipinagbili siya ng mga Ismailita, kaya kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno ng pamahalaan ng Pharaon. So, ibininta po si Joseph doon sa kaharian ni King Pharaoh o kaya doon sa kanya Potiphar. So, ang kwento po, i-ano ko lang po ang kwento. Alam ko na, alam niyo naman yung kwento na ito eh. So, madaling ko lang yung kwento. So, madalit sabi, ang nangyari po ay, nung siya ay nandoon, si Joseph, siya po ay talagang hindi pinabayaan ng ating Panginoon. Lahat po ng pagpapalat gabay ng Diyos ay naranasan po at pinaramdam ng ating Panginoon sa kanya habang siya po ay nandoon sa kay Pharaoh o sa pamahalaan ni King Pharaoh. Ang sabi nga, ito sa Bible, walang pangalan kung sino yung Potiphar's wife. At tinignan ko, ang sabi dito kay Google, di ba? Sa encyclopedia, sabi dito is Potiphar's wife, also known as Zulika, is a significant figure in the Bible narrative of Joseph. She is described as the wife of Potiphar, an Egyptian official, and is known for her false accusation of Joseph, leading to his imprisonment. So, ang pangalan pala ni Potiphar's wife, Zulika. Yan. So, yan ang background ni Potiphar's wife, si Zulika. At ito ay nakikita natin sa aklat ng Genesis 39, 5-20. At nandoon yung kwento ni Potiphar's wife at saka ni Joseph. At sabi dito, sa aklat na to, according to Genesis 39, 5-20, depicts her as a seductress who manipulates Joseph into a lie, which ultimately result in his downfall. So, nandoon ngayon si Joseph sa kaharian, di ba? Kaharian sabi natin Potiphar natin gamitin, Potiphar's wife doon sa Ehipto, ay nakita ngayon ng asawa ni Potiphar na si Joseph ay napakasipag, napakabait siguro. Titingnan natin, lahat ay nandoon sa kanya. Nandoon sa kanya. Ngunit, kahit nandoon na mayroon pa rin problema mga kapatid. Kay Joseph, ang sabi, ano kaya naging problema ni Joseph? Kung siya ay perfect. Ang problema ni Joseph, siya ay gwapo. Kaya ngayon, matipuno siguro mga kapatid. Di ba?
Kaya siya nagustuhan ngayon ng asawa ni Potiphar. Hanggat ang kwento ay nagpapatuloy, dumating ang panahon, sabi nga dito, sa talatang 6, sabi dito, ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kakainin. So lahat nandun kay Joseph pinagkatiwala. Kaso ang problema lang kay Joseph, gwapo kaya mahirap mga kapatid. Si Sister Ardel, pang ating asawa, gwapo, matipuno. At iyon ang nakita ngayon ng asawa ni Potiphar. Siguro pangit yung asawa ni Potiphar. Di ba? So ngayon, talaga naman na nagkaroon ng pagnanasa, gamitin ko ang term pagnanasa, ang asawa ni Potiphar kay Joseph. Ang sabi po ng asawa ni Potiphar, Jose, sabi niya, si Jose ay matipuno at magandang lalaki. At dumating ang panahon sa talatang 7, ang sabi dito, dumating ang panahon na pinagnanasaan siya ng asawa ni Potiphar. At ang sabi ay, sipingan mo ako. Diba? So yun ang kwento. And then tumanggit si Jose at nagsabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Di ba po? So, nandoon yung prinsipyo ni Joseph na kahit anong gawin mo sa akin, ikaw lang ang di ko pwedeng pakikialaman or siguro serbisyuhan. Lahat ay pinagkatiwala na sa akin. So siguro ilang mga araw pa siguro talagang binantayan siya ng asawa ni Potiphar, si Joseph. Siguro lahat ng kilos sinusundan, lahat siguro talagang nandun na. Ngunit sa talatang 11, ang sabi dito, ngunit ay isang araw na nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin, nagkataon na walang mga ibang mga utusan, walang tao doon, talagang silang dalawa lang. Walang anumay hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki, tingnan nyo! Dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebrayong ito para hamakin tayo. At doon nagsimula ang kalbaryo ni Joseph. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid, sabi ng asawa ni Potiphar, at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumiripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. May ebidensya pa siya, mga kapatid. Di ba? May ebidensya. So yan yung kwento ni Joseph hanggang siya ay nakulong at agad-agad siya dinala siya ng asawa ni Potiphar doon at agad siguro walang kaano-ano, kinulong siya agad at doon si Joseph sa kulungan. Ano nangyari sa buhay ni Joseph nung siya nasa kulungan? Siya ba ay nalungkot? Siya ba ay nagkaroon ng resentment? Siya ba ay nagwala? Ngunit ang kanyang pagkakulong ay isang naging pagpapala pa rin. Nabasa ko nga dito, ang sabi nga yung the Lord has been good for Joseph. Like the Lord has been favored with Joseph, parang 4 na beses inuulit-ulit sa talatang ito. Alam po natin pag once ang statement ay pinaulit-ulit, di ba? Ibig sabihin in-emphasize, ibig sabihin talagang napakalaking halaga niyan sa kwento. So, yun po ang kwento ni Potiphar's wife at saka ni Joseph. Ngayon po, dito po tayo sa 5 lessons. Gusto kong i-emphasize sa inyo. 5 lessons na ating pong matutunan. Timeless lessons sa buhay ni Potiphar's wife and Joseph. Diba? Kung titignan po natin yung babae, manunukso. Diba? Saan kaya tayo doon, mga kapatid?
Doon tayo sa manunukso or tayong tukso? Yan po ang isang katanungan. Number 1 po na lesson na ating pong matutunan sa kwento dito sa buhay na as Potiphar's wife and Joseph. Number 1, sabi dito, resist temptation with firm boundaries. Joseph didn't just reject Potiphar's wife advances. He actually removed himself from the situation, even leaving his garment behind to escape. Ano daw po? Nandoon yung kanyang prinsipyo, talagang siya mismo umalis. Kahit pa man may ebidensya, bahala ka dyan. Di ba po? Bahala ka dyan. Atin pong alalahanin ang kwento ni Adan at saka ni Eva. Ano po ang sabi ng Panginoon sa kanila sa Garden of Eden? Huwag kayong kumain sa isang puno ng nagpakilala ng mabuti at masama. Huwag. Huwag. Nandoon yung pag sinabing no, no. Naalala ko yung aking mga anak. Yung aking mga anak nung sila'y maliit pa. Pag kami nasa sa church, pag sinabi kong hindi, iiyak, lalabas, diba? Kailangan ilabas ang bata. Pag magwawala sa loob, pag mag-iingay, if I said no, no. Minsan, tayong mga magulang, pinagbibigyan natin, umiiyak naman kasi sige na lang. Diba? So may mga ganyan tayong pag-ugali. Dito, nakaka-inspired yung bang tao na pag sinabing hindi, yung may prinsipyo na sinasabi. Ano po ang application nito? Ang sabi dito, his decisive actions highlights the importance of creating clear boundaries to avoid falling into sin. Kumusta po tayo mga kapatid? Tayo ba ay alam natin yung boundary ng kasalanan, ng tukso, ng mabuti at masama? O tayo yung nagbibigay ng ground sa ating kapatid upang sila'y magkasala? Alam ba natin na kung tayo na ay nasa bingit ng kamatayan o bingit ng kasalanan, we need to be mindful, mga kapatid. Sabi dito sa number 1, resist temptation with firm boundaries. Minsan, nakakompromise pa siguro natin, di bali, kailangan Sabado naman ngayon. Sige na lang, yung patatawarin naman tayo ng Panginoon eh. Yeah po. So, may mga ganyan. So, mag-ingat po tayo mga kapatid. Ang number 1 po na lesson na tinuturo sa atin ay temperance, self-discipline. Pag lalo na tayong medyo magkaedad-edad na, kailangan natin ng temperance, self-discipline sa ating pong pamumuhay. Hindi lang po sa ating pong kalusugan, lalong-lalo na po sa ating pong pananampalataya. Number 2 po na lesson na ating pag-aralan. Stay faithful in small things. Joseph, despite of his status of a slave, kahit siya isang slave, he remained faithful in his work, focusing on what he could control rather than dwelling on what he could. May mga panahon kasi minsan, isipin natin, ay, ano kasi ako, katulong lang ako, ay sila mga nakaya yan sila eh. Kaya sige na lang, susundin ko na lang. Minsan tayo mismo ating hiniwala yung ating sarili. Nakakaramdam ba tayo mga kapatid ng ganyan? Na minsan parang nare-reject tayo. Ang dito sa Amerika, halimbawa, kasi ano yun mga citizen na yan sila, tayo mga wala pa tayong papel. Minsan binibigyan natin ng pansin yung mga taong laging nagbibigay sa atin, yung mga taong laging nag-appreciate sa atin, yung mga taong may mga pangalan, may mga taong may mga posisyon. Doon tayo lagi, yung mas lagi natin pinapansin, kumusta po yung mga rank and file, yung mga kapatiran natin, di ba po? Tayo ba ay nakakaramdam minsan na, kasi ano lang, kaya wala tayong magawa eh. Itong si Joseph, kahit ganun ang kanyang kalagayan, siya po ay nananatiling faithful sa lahat ng bagay. Kasi pwede niya namang gawin yun, di ba po? Pero talaga naman si Joseph, siya po ay nanatiling
tapat sa ating Panginoon. Ano po application nito? Ang sabi po ay, this pattern of faithfulness prepared him for a greater responsibilities when God elevated him to a position and influence of Pharaoh's court. Faithful stewardship, even a small roles, is a cornerstone of integrity. At ito po ay nagtuturo sa atin na magiging alin po, maging faithful po tayo sa lahat ng panahon, in all circumstances. Minsan, may mga kapatiran tayo, may mga kaibigan tayo, may mga kakilala tayo. Minsan ay talagang nakakompromise ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Mga malilit na bagay, may mga darling sins tayo. Alam naman ng Panginoon, patatawarin naman tayo. Yung mga ganoon, di ba? Si Joseph, kahit ganoon ang kanyang kalagayan, siya po ay nanatiling tumayo at nandoon sa panig ng ating Panginoon. Kahit nandoon na siya nandoon na siya sa tukso, lahat, nasa slave lang siya, pero siya po ay tumayo para po sa ating Panginoon. Number 3 po, trust God's plan in unfair situations. Ito yung maganda. When Potiphar's wife falsely accused Joseph, he faced severe consequences despite his innocence. Wala naman talaga nangyari. However, Joseph trusted that God's justice would prevail, even though the timing was out of his control. So, si Joseph, kahit nasa kulungan na siya, di ba? Kung ating titingnan, napaka-unfair. Di ba po? Pero si Joseph, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Para sa akin, titingnan ko nga itong si Potiphar's wife, ginamit siyang instrumento. Di ba po? At nang si Joseph naman, ay patuloy na naging malakas ang kanyang pananalig sa ating Panginoon sa kabila ng mga unfair situations sa kanyang buhay. Kumusta po tayo mga kapatid? Nakakaranas ba tayo na ma-injustice sa ating buhay? Tayo ba ay nakakaranas ng mga tawag na ito, mga challenges sa ating buhay? Di ba po? Tandaan po natin mga kapatid, lahat po tayo bilang isang Kristiyano na naglalakbay sa lupang ito, mararanasan natin ang iba't ibang hamon ng ating buhay. Same thing sa buhay ni Joseph. Naranasan niya ma-injustices sa kanyang buhay. Kinulong, siguro hindi na siya nag-explain. Wala nang proper siguro na process, wala nang diretso na siya kinulong. Pero lahat na itong naranasan ni Joseph ay nagiging daan sa kanyang buhay na siya ay patuloy na pinagpapalat ng Panginoon sa panahong ito. Ano pong application nito? Ang sabi is, when you face unfair criticism in anywhere we are, trust God's justice rather than trying to fight battle yourself. Tayo minsan, kunting lang, nasaan na yun, di ba? Ganon tayo agad. Ano ba sa ganito? Yan yung mga babae. So, wag kayong mag-amen kasi di magandang mga babae, bilis natin mag-react. Agad-agad call, agad-agad text. Tapos di pa natin inaalam, di ba? So, kumusta po tayo? Paano tayong mag-react ng mga criticism? May mga positive criticism, may mga negative criticism, na sana itong mga criticism na to ay ang ating ibigay sa ating kapatiran ay yung mga positive na in such a way na makakatulong din sa kanila na lumago sila, mag-develop sila. And sabi dito is like instead na ating kalabanin in a negative way, let God be God in our lives. Sabi dito, use the situation to grow in patience and faith instead, rather than fighting back. After all, God is in control.
Diba? And this number 3 lesson, it says like, it teaches us to trust God's leading. Alam natin na ang Panginoon Diyos ang may hawak ng ating buhay. Diba po? Kung atin lamang ibigay, ating isubmit ang ating buhay sa ating Panginoon, He is very much willing to lead us according to His will. Ang mahirap lang mga kapatid, kung tayo mismo ay nakikipaglaban at bibit natin ang ating mga makasanlibutang pag-uugali. Human as we are, that's normal. Na tayo nag-react in sometimes a negative way, hindi natin masasabi na we're perfect. Lahat tayo may mga pagkukulang. Sabi nga, tayo isang mukhang basahan sa ating Panginoon, but then, God will never leave us. He is very much willing to lead us in every circumstances ng ating buhay upang tayo lumakad sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. And ito pa. Ang sabi nga dito, sa aklat ng John, sabi nga, if the world hates you, tandaan natin, you know that it has hated me before it hated you. Ang Panginoon Diyos mismo, naranasan niya ang mga injustices hanggang siya napako sa krus. Tandaan natin ang pain na naranasan ng ating Panginoon. Kung tayo may nakakaranas ng mga pigati sa mga panahon ito, tandaan natin, hindi lang tayo nag-iisa. Dahil ang ating Panginoon, mas una niya itong naranasan ay sa atin. Number 4, na lesson na ating matutunan sa buhay ni Potiphar's wife and Joseph. Guard your words and action. Guard your words and actions. Potiphar's wife, false accusations cause significant, hold on. Ayan, putol yung aking data. I'm sorry. At putol yung aking slides. Ayan. Sorry po. Titingnan ko muna ito. At putol yung aking slide. Ayan. Sabi dito sa number 4, guard your words and actions. Potiphar's wife, false accusations cause significant harm, showing the power of words to destroy reputations. In our digital age, the principle is magnified as unkind or careless comments on online can quickly spread and causing lasting damage. Ano po ang sabi dito? Yung mga false accusations. Tandaan po natin mga kapatid, pag tumuro ka sa iba, ilan ang balik sa iyo? 3. Yung mga false accusations sa ating kapwa ay, alin po, nakakasira po syempre ng reputasyon ng ating kakilala, ating kaibigan, ating kapwa. Ganito ang nangyari kay Joseph. Hindi naging maingat si Potiphar. Ito yun din yung problema nga daw. Ang babae kasi mas maraming salita kaysa lalaki. Kailangan daw mailabas ng mga babae yung mga salita. Kasi siguro kung ano-ano yung pinagsasabi ni Potiphar's wife. Para lang talaga ma-accuse. Talagang maniwala ang kanyang husband na yun ang ginawa ni Joseph sa kanya. So, naranasan ba natin mga kapatid ang ganitong mga sitwasyon sa ating buhay? Excuse me. Na nagkakaroon ng mga false accusations sa atin. Ano kaya ang ating maramdaman mga kapatid? Kung tayo ay inaakusahan ng isang bagay na walang katotohanan at nasisira ang ating pagkatao. Kung mahina-ina lang siguro ang ating paglilingkod at paghawak ng mahina ating pananampalataya, baka ang iba ay mawawala na sa ating church. Kasi mismo tayo, sa ating iglesia, ay nakakaroon ng mga ganitong sitwasyon. So, ano po ang lesson na tinuturo na in-emphasize po dito sa lesson number 4? Believers are called to use their words to build up what? Others up, not to tear them down, according to Ephesians 4:29.
Dapat mga kapatid, at sana naman mga kapatid, sa atin po, bilang ang kababaihan po ay napakalaking puwersa sa ating iglesia kung ito'y gamitin para sa gawa ng ating Panginoon. Kasi mas marami ang mga babae kaysa lalaki. Pero, pag ang babae naman ay magkaroon ng maritisan sa loob ng iglesia at magkaroon ng mga friction, malaking kawalan din kasi mas marami ang numbers ng babae. Kaya tayo mga kababaihan, tandaan po natin, ang ating pong suporta sa ating iglesia ay napakalaking halaga. Kung tayo lamang ay magpapagamit sa ating Panginoon na to build others to be more stronger in the faith of Jesus. Ephesians 4 verse 29, sabi dito, do not let unwholesome talk come out on your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that is may benefit to those who listen. Minsan kasi pag mayroon tayo na rin na kwento, dugtungan pa natin, at may conclusion pa. Diba? Minsan pag wala ng load, maglo-load pa kasi bitin yung pag-uusap natin kay tungkol kay ganito, tungkol ganito. Tandaan natin mga kapatid, sa oras na tayo po ay nagsasalita against sa ating kapwa, hindi po nalulugod ang ating Panginoon. Sabi dito sa application, don't spread unverified claims and stories, even news stories, or make accusations that could harm someone's reputations. Be a good example. Are we a good example to our fellow? In our words, in our actions, even to our, minsan sa ating mga social media, kung ano pinapost natin, kahit sa doon pa man na pamaraan ay nakikita tayo minsan kung ano tayo. Diba po? So, are we a good example to them? To our family? To our church? Are we showing a good example to them? Number 5, for the last lesson that we're learning for tonight. Forgive and move forward. Forgive and move forward. Joseph's story doesn't end with his suffering. When he finally reunites with his brothers pagkatapos ilang mga taon, he chooses forgiveness over revenge. Application po nito is, don't let bitterness keep you from the purpose God's plan for you. Practice grace by refraining from arguments or retaliatory comments. Napakadaling sabihin ang forgiveness, move on na tayo, wag na nating balik-balikan yan, ulit-ulit na lang yan. Pero pag nakita natin yung ating kapatid, ay naku, nakakapanghina talaga yan siya. Hindi siya nakakatuwa. Diba po? Napakadaling sabihin na tayo'y nagpatawad, move on na tayo. Pero pag nakita natin, minsan kahit anino lang, iba na ang ating reaction, kumukulo na naman tayo. Me personally, I have that. Hindi ko ini-exam pa aking sarili. Like sabi ko, tayo nakapagpatawad, but then the scars is still there. Only God maybe can remove the scars that we have in our life. Sabi nga, we can forgive. Sabi nga, pero minsan kasi yung scars kasi, Ma'am Lynn, ang hirap tanggalin. Yung, ano bang scars? Peklat? Peklat sa Tagalog, peklat. Eh, peklat kasi. Di ba ngayon mayroon na rin mapangtanggal ng peklat. Bumili na lang tayo ng pangtanggal ng peklat. Diba po? Ating idalangin po sa Panginoon na ang ating pamumuhay, ang ating pong pag-uugali na minsan ay mahirap magpatawad, ating pong ilapit sa Panginoon na tayo'y malinisan ng lubusan ng dugo ni Kristo. Tanging ang Panginoon lamang ay siyang pwedeng gumalaw at pwedeng magbago sa ating pong mga desisyon sa buhay upang tayo ay makapagpatawad, magkaroon tayo ng peacefulness, anuman ang mga bitterness sa ating buhay, na tuluyang mapawi
ang lahat. Apo? And then, sabi dito, ang forgiveness, ang karanasan ni Joseph, ito ay nagtuturo sa atin how we handle grievances today. Naranasan ba natin mga kapatid na nagkaroon tayo ng sama ng loob? Sasabihin natin na, para naman tayo mga Adventist eh. Para naman tayo naglilingkod. Pero bakit ganito? Katanungan nyo yan, katanungan ko rin yan sa akin sarili. Mayroon tayong mga grievances sa ating buhay na patuloy nating nilalapit sa Panginoon, na kung saan hinihiling natin na ang Diyos ang laging manguna sa ating mga desisyon. At ang sabi pa nga dito, holding on to resentment only weighs us down and prevents us from moving forward. So kung hindi tayo mag-unload, hindi tayo makaka-move forward. Po. So, ang mga resentment, ang mga pasanin natin na meron tayo sa ating buhay, ibigay na natin lahat sa ating Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbigay sa atin ng kapayapaan at katuwaan kasama ang ating pamilya, sa loob ng iglesia, kung itong lahat ay ating isurrender po sa ating Panginoon. At ang forgiveness na to, lahat na to ay meron naman tayong mga issues of forgiveness sa ating buhay. We can say that I forgive, pero I don't believe we have all struggles parating sa forgiveness. Sabi nga kasi nga may peklat, kasi nga may scars. So, ang sa akin, yung scars na yan, yung peklat na yan, na naiwan, yung bakas ng bigat at sama ng loob, na pasan-pasan natin, ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. In summary po, ano po ang ating natutunan sa buhay ni Potiphar's wife and Joseph? Resist temptation with firm boundaries. Nasabi po ay self-control or self-discipline. Number 2, stay faithful in small things. Faithfulness in all circumstances. Number 3, trust God's plan in all situations. In all situations, sabi dito. Trust God's leading. Minsan kasi ito pang nung gusto ko talaga eh. Minsan may mga gusto tayo sa ating buhay pag di nangyari eh. Pinag-pray ko naman sana yun eh. Bakit naman yun ang binigay ng Panginoon? Tandaan po natin, God's way is the best way. May mga kapamaraanan ng Diyos. Sabi nga, wait, no, di ba? And then mayroon siyang may substitute ang Panginoon. Pag hindi yan, ito mas maganda sa iyo. Di ba? At bibigyan pa tayo minsan ng mas maganda pa sa ating gustong plano sa ating buhay. So, magtiwala lamang sa leading ng ating Panginoon. Number 4 is guard your words and actions. Be a good example. And number 5, forgive and move forward. And then this one is magtuturo sa atin ng forgiveness. Conclusion po natin is sa Ephesians 6 verse 13, ang sabi po ay, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Same thing, same situation, same experience with Joseph has during the time. Suot niya, ano ba ang armor? Armor ng ating Panginoon. Kalasag ba? Kalasag? Hindi ko kalasag ata. Bit niya, suot niya ang kalasag ng ating Panginoon, armor ng ating Panginoon during that time. Hindi niya hinubad kahit kailan sa kanyang buhay. Na kahit saan man siya nilagay ng pagsubok sa imprisonment lahat, hindi siya natinag mga kapatid. Dahil dala-dala niya, suot niya ang kalasag mo sa ating Panginoon. Kumusta po tayo mga kapatid? Tayo ba ay lumalapit lamang sa ating Panginoon? Kung tayo ay may problema, kung tayo may mga pasanin,
kung tayo mayroong nire-request, saka lang po ba tayo luluhod at mananalangin at magbasa ng Biblia? Sabi po is, magkaroon tayo ng self-check. Tingnan nga natin. Tayo ba ay katulad ni Potiphar's wife na tukso? Tayo ba yung nanunukso? Tayo ba ay naging balakid? Tayo ba ay naging sanhi ng pagkakasala? O tayo ba ay na kay Joseph's side? Na siya yung tinutukso na tumayo sa ating Panginoon? Kumusta po ang ating pong relationship sa ating pong pamilya? Tayo ba ay nagiging pagpapala? Tayo ba ay naging balakid sa paglilingkod ng ating mga anak, ng ating asawa? Tayo ba ay nagiging instrumento na sila'y manghina sa pananampalataya? O tayo ba ay nagiging isang instrumento na sila'y patuloy na lumakas sa paglilingkod? Kumusta po ang ating pamilya? Kumusta po ang ating relasyon sa ating iglesia? Tayo ba ay nagiging instrumento din po ba sa ating kapananampalataya sa loob ng church? Or tayo yung nagdadala ng tukso sa ating, tayo mismo nangunguna sa ating mga kapatiran upang sila manghina sa paglilingkod? Tandaan natin mga kapatid, walang purgatorio sa ating paglilingkod. Dito sa Amerika, dito sa US, kung mahina-hina lang ang iyong paglilingkod at pananampalataya, pwede ka talagang bibigyan ka pa dito ng takit money ni Satanas. Lalo na dito. Dito, hindi ka, pag wala kang pera, hindi ka basta-basta makapangutang, hindi ka basta-basta makakuha ng mga gulay-gulay. Unlike sa Pilipinas. Kaya tayo mga kapatid, kumusta po tayo? Kumusta po ang ating pong relationship sa ating iglesia? Tayo ba ay yung nandoon kay Potiphar's wife o kay Joseph ba tayo? At ang pangatlo, kumusta po mismo ang ating relationship sa ating Panginoon? Tayo ba'y patuloy na umaapoy at laging nauuhaw sa salita ng Diyos? Nauuhaw sa kanya pong mga hikbi at sa kanyang mga salita, mga kapatid. Ito ba'y ating nararamdaman? Ito ay isang katanungan sa iyo at ganun din sa akin sa gabi pong ito. Nawa mga kapatid, tayo ay laging magiging mindful sa ating paglilingkod habang tayo nandito nag-aantay sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Alam natin na iba't ibang hamon ng ating pangaharapin. Hindi lahat mapayapa ang buhay, ang takbo ng buhay. Iba't ibang hamon ng ating harapin. At ang sabi nga sa Filipos 4:13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpatatag sa akin. Kung tayo ay matatag sa ating Panginoon, kung tayo ay nandoon patuloy nangahawak sa ating Panginoon, anumang pagsubok tulad sa buhay ni Joseph, kahit naman may ebidensya pa na gihawak-hawak yung asawa ni Potiphar's wife, nilagay pa siya, ikinulong pa siya, ngunit siya ay patuloy nagiging matatag sa paanan at hawak-hawak ang kamay ni Kristo sa kabila ng mga hamon ng kanyang buhay. At ang sabi po dito sa Church, Council for the Church, 317, paragraph 3, ngunit ang mga anak ng Diyos ay dapat tumayong matatag para sa Kanya. At ang Panginoon ay kikilos sa kanilang kapakanan, malinaw na ipapakita na siya ang Diyos ng mga Diyos. Ang sabi na po, kung ating kiniklaim, kung ating pong inaangkin na tayo ay anak ng Diyos, by God's grace, patuloy po tayong maging matatag para sa Kanya. At ang Panginoon Diyos ang siyang kikilos para sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos po, nawa tayo ay patuloy magiging tumayo
stand firm in the Lord. Lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon, nakikita natin ang mga palatandaan, iba't ibang palatandaan na atin nakikita sa mga balita. Sabi nila may 666 na, kung ano-ano pa, mag-country living na tayo, ano tayo. Mga kapatid, kahit saan tayo pumunta, there's no place na tayo ligtas sa mga palatandaang dumadating ngayon sa ating mundo. Kahit tayo mag-country living pa, ang importante kahit nasaan ka, ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano, isang country living, kahit nasa city ka, kahit nasa bundok ka, kung pangit naman ugali mo, hindi pa rin country living ang habol mo doon. Ang kailangan yung ating pamumuhay, ang ating relasyon, kung na tayo ay patuloy na magiging matatag sa harap ng ating Panginoon upang sa ganoon sa pagdating ng mga gabagan, na ba? At ano sa aking Tagalog, tayo ay patuloy na magiging matatag sa ating pananampalataya sa ngalan po ng ating Panginoon. So no, mga kapatid, ang aking pong mensahe sa gabi pong ito ay may natutunan kayong lesson sa buhay ni Potiphar's wife in Joseph, na ang ating pong paglilingkod sa lupang ito ay kailangan ng sincero. Lalo na ngayon, ay pag tayo may mga edad-edad na, mas lalo na maging sincero sa paglilingkod. Di ba po? Ating seryosuhin, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. We need to stand firm in the Lord. Amen po. Yan pa aking mensahe sa gabi pong ito. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Lynn Dizon, sa napakagandang mensahe tungkol kay Potiphar. Tunay pong marami kaming natutunan sa mga aral na ibinahagi ninyo sa amin. Ayan po, ibigay na po natin ang ating pong appeal song, si Sister Yvette Dizon. So, si Yvette? Yes po, Ma'am. Habang inantay po natin ang ating appeal song, bukas po, maaga po tayo, 10 a.m. Pilipinas time. Thank you so much po. Ayan po, habang naghahanda si Sister Yvette para sa ating pong appeal song, batiin ko muna po yung mga nandito sa loob. Nandyan po si, wait lang po si Opo. Welcome po sa Psalms Prayer Warriors. At nandyan din po si Sister Shine, si Sister Susan Destacamento, and of course si Ate Wilma Kadaeg. Ayan po. Hello po. 20 yeah. Okay, the song I'll be singing for tonight is called Just Pray by Shauna Edwards. Yeah, they just type. Okay. If you need a steady hand to guide you, if it seems you somehow lost your way, if you feel there's no one you can turn to, just look to God and pray. On your knees or standing at the crossroads, late at night or in the light of day, in a crowd, a closet or a chapel, just look to God and pray. He is there when you're searching for the answer.
He is with you. He will hear you. He will say, just pray. When His love continues to amaze you, when you feel your heart begins to change, when you know He gave His Son to save you, just look to God and pray. He is there when you're searching for the answers. He is there when you need a little grace. You're His child, and His love will never fail you. He is with you. He will hear you. He will say, just pray. Bring your doubts, your worries, and your faith. Share your hopes and dreams. He is listening. There's no time or distance in a way. The moment you begin, it's just you and Him. He is there when you're searching for the answers. He is there when you need a little grace. You're His child, and His love will never fail you. He's with you. He will hear you. He will stay. Just pray. Just pray. Just pray. Amen. Thank you Amen. so much, Sister Amen. Yvette, sa magandang awit. At ma'am, para sa iyong pong closing prayer po. Amen. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe sa amin. Dakilang Diyos, nawa ang inyong pong mga salita ay aming pong ilagay sa aming pong puso't kaisipan. Magiging gabay po namin, Panginoon Diyos. Maging kalakasan po namin habang kami nag-aantay sa inyo, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging magtapat sa inyo, manalig sa inyo, sa kabila ng aming mga kainan sa aming buhay, Panginoon. Batid namin ang aming mga sarili na kami po ay isang may na lang. Ngunit kami umaasa, O Diyos, sa inyo pong kapangyarihan sa bawat isa na narito ngayon. Palakasin kami upang sa ganoon, kung anumang pagsubok ang aming pong maranasan sa ulupang ito, kami po ay tatayo, kasama kayo, O Diyos, habang kami nag-antay sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa inyong pang paglindig sa aming dalangin. Patawarin kami, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat po, Ma'am Lynn, sa magandang mensahe about po kay Potiphar. At maraming salamat din po sa mga nasa Facebook Live sa pagsama sa amin ngayong oras na ito. Ayan, Jen. Po. Let's continue po sa ating